Paano magpa-authenticate o para-deribo ng mga dokumento? Punta lang tayo ng www.dfa.gov.ph. Hanapin natin yung Consular Services at punta tayo sa Authentication Information. Click natin to. So dito sa page na to, malalaman natin ang mga steps kung paano ipa-authenticate ang mga documents na kailangan natin. Authentication or red ribbon, ito yung isa sa mga steps na kailangan pag mag-abroad ka. Hinahanap ng mga kumpanya abroad ang mga documents na naka-authenticate o may mga nakakabit na red ribbon. So, paano ba mga procedures sa pagpapa-authenticate? Dito sa kaliwa, hanapin nyo yung procedures at i-click nyo. Okay, nandito na tayo sa authentication guidelines. Number 1, birth, marriage, death, or CENOMAR. Ang procedure ng papa-authenticate nito ay pag kumuha tayo ng ganito sa NSO, ang ibibigay sa atin yung kulay dilaw na mayroong logo sa baba, tapos may barcode din. Yun, pwede na yung idiretso sa DFA para ipa-authenticate. Number 2, transcript and diploma, collegiate level. Hihingi ka muna ng certified true copies from the school. Tapos, pag nakuha mo na yun, galing sa school mo, dadalhin mo naman ngayon sa CHED. So, saan ba yung opisina ng CHED? Dito ulit sa kaliwa, makikita nyo CHED Regional Office. Click nyo lang. Okay, so yung CHED na pupuntahan nyo, depende kung saan ang lokasyon ng school nyo. So, isa example lang, kung ang school nyo ay located sa Laguna, pupunta kayo ng CHED Region 4A. At ang location nun ay sa Diliman, Quezon City. So, halimbawa sa Bulacan naman, kung Bulacan ang inyong school na pinanggalingan ng college, dito kayo sa CHED Region 3 at located dyan sa San Fernando, Pampanga. So, yun. So, balik ulit tayo. Pangatlo, kung kayo ay graduate ng state colleges or university, example ng mga state universities, UP, UPLB, PUP, Bulacan State University. So, you get the idea, di ba? Ang kailangan mo naman dyan, pupunta ka ulit sa school mo, hingi ka ng certified true copy, sabihin mo ang purpose mo nun ay para sa red ribbon or authentication. Pagka nakuha mo na yun, hingi ka rin ng CAV na pinirmahan naman ng University Registrar. So yun ang pinagkaiba ng pag sa state university ka or college, hindi ka na dadaan sa CHED. So pag nakuha mo na itong CAV galing sa University Registrar mo, pwede mo na rin dalhin sa DFA. So number 4, vocational naman, kailangan mo rin ng certified true copy galing sa school. Tapos pupunta ka naman sa TESDA. TESDA para humingi ng Certificate of Authentication and Verification. Saan ba yung TESDA na yan? Punta tayo dito sa Directory of Government Offices. Click natin. Okay. Ang TESDA ay located, ang TESDA NCR ay located sa E-Service Road sa Taguig. Yan. Pag nadala na natin sa TESDA yun, pwede na natin dalhin sa DFA. Sunod naman,
yung report card ng high school, report card and diploma. Ang unang step, hingi muna tayo ng certified true copy sa school. Tapos, hingi rin tayo ng school principal certification. And then, kung nakuha na natin yan, dadali naman natin sa DepEd Regional Office. Okay. Ang DepEd ay matatagpuan sa click natin itong DepEd Regional Office. Gaya ng sa CHED, depende kung saan region yung high school nyo. Tulad kanina, kung Laguna, dito sa Region 4A, saka Rizal. Kung Bulacan, Region 3, sa Maimpis, San Fernando, Pampanga. Okay. Sunod naman, ang tatalakayin lang natin ngayon yung mga common documents na hinihingi. Itong PRC ID, PRC, birth certificate, birth ratings, etc. Kailangan natin pumunta sa PRC para humingi ng certified true copy at dapat authenticated din ng PRC. Pag nakuha na natin yan, saka tayo pupunta sa DFA. Sunod naman ang Certificate of Employment at ang Training Seminar Certificate. Pinakamaganda dito, pumunta na lang tayo sa pinakamalapit na regional trial court sa ating lugar. Lahat ng mga city hall ay mayroong RTC. So, punta lang kayo doon at mag-inquire kayo kung paano ba mag-authenticate kasi kalimitan sila na ang bahala dyan, sila na bahala sa mga requirements, magbabayad ka na lang. May mga notary public doon na rin binabayaran. So, dalhin nyo yung Certificate of Employment sa training seminar certificates nyo sa pinakamalapit na regional trial court at mag-inquire kayo kung paano ba yung gusto niya magpa-red ribbon. At malamang alam na nila yan. Okay. Sunod naman NBI clearance. Ito madali lang kasi. Yung travel abroad na NBI, yung kulay green, pwede na yun diretso sa DFA. So, depende sa dokumento, may iba-ibang requirements. Gaya ng sinabi ko, basahin nyo na lang dito sa guidelines. So, hindi nyo naman kailangan talaga magbayad para lang ipa-red ribbon. I mean, magbayad ng mga tao para tulungan kayo. Kayo mismo, kaya nyo gawin yan. Makakatipid pa kayo. Ang bayad sa authentication ay 100 pesos kada dokumento. So, halimbawa birth, 100 pesos. Sa transcript, 100 pesos din. NBI, 100. So, ganun. So, pag nakuha nyo na lahat ng mga requirements sa bawat dokumento, pwede nyo na rin sa DFA. At ang DFA na pagdadalan nyo ay yung Authentication Division DFA na tatagpuan sa Macabagala Avenue, Parañaque City. Ito ay malapit sa Mall of Asia. Ang processing ng mga authentication ay 5 working days. So, mas maganda kung sabay-sabay nyo na, dalhin nyo na lahat ng mga dokumento nyo at ang mga requirements para isang dalahan na lang dun sa DFA, okay? So, kung nakatulong ang video na to, hindi na ako ng konting pabor. Pakiclick lang yung like at saka subscribe.